Hi guys, for today's video tutorial 001 pronoun. Turo ko sa inyo yung pronoun kung paano siya sinasabi in Mandarin. So, first one is syempre I. In Mandarin is written as pronounced as wo. Pag sinulat po siya, ang pagsulat niya is pag ganito. 3, 4, 5, 6. Yan. And yung tuin niya is pag ganito. U, o, wo. I is wo, wo, wo. Third tone siya. And then, U is ni. Third tone din siya. So, pagsulat ng ni, we can use this ni. Pwede siyang ganito. Pwede rin po siyang ganito. Same lang siyang ni. Ang pagkakaiba lang niya is yung nasa harapan niya. Ito. Kapag itong ni na to, ginagamit siya sa lalaki or sa babae. Pwede mo siyang gamitin. Halimbawa, may ka-chat ka. Tapos, ang form ng pag-chat nyo is Mandarin na. I mean, yung ganito na, Chinese character na. Kung halimbawa, ang ka-chat mo ay lalaki, ito yung gagamitin mong ni. Mapagbabae o lalaki, pwede naman siyang gamitin. Tapos, etong isa na to, yung may ganito, yung may girl siya sa gilid. Ito lang yung ginagamit sa babae. Hindi mo to pwedeng gamitin once na ang kachat mo ay lalaki. Tapos, gagamitin mo is itong ganito, yung meron siyang babae sa gilid. Ito po is strictly for girls only. Itong isa na to, we can use this as general. For general siya. Pero, kapag binigkas mo siya, babae or lalaki, same lang siya. Which is ni, third tone siya. Kapag halimbawa naman na sinulat mo siya sa chuin, ang chuin niya po is i, tapos third tone, ni. So, itong mga Chinese character na ito, or yung Hansu, binibigay ko lang po sa inyo yan, or binibigyan ko lang kayo ng idea. Pero, since basic lang naman ang tinuturo ko, I mean, yung sinishare ko sa inyo, you can focus na lang po dito sa mga terminologies. So, pag I is wo, you, pag halimbawa tayong dalawang magkausap, tapos nagpe-pertain ako sa'yo, imbis na lagi kong sinasabi na yung pangalan mo, since pronoun nga ang dinidiscuss natin ngayon, pwede kong sabihin na ni, halimbawa, ni Jiao sa mo mingzi. Parang, what's your name? Yung anong pangalan mo, ganon. Pag ako naman, ang gamit niya is wo jiao, wo jiao, halien, parang ganon. So, ni and wo, yan po yung pagkakaiba niya.
Tapos, and the next po is, may isa pa pong pwede natin gamitin kapag may kausap tayo na nagpe-pertain sa kanya. Or halimbawa, tayong dalawa magkausap. Pero, halimbawang ikaw, boss kita, o kaya man mas matanda ka sa akin. As a respect, pwede ko pong gamitin yung salitang nin, 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 nin. Imbis na ni, which is okay lang naman, kaya lang, pag yung ni kasi parang common na siya eh. I mean, magka-level lang yung magkausap. Pero pag halimbawa ikaw, boss mo, tatanungin mo yung boss mo ng kamusta ka, ganon. Imbis na sabihin mong, ni hao ma, mas okay siya, mas respectful siya pag ginamit natin yung salitang nin, nin, nin. Tapos, ang sulat po nito, kung ang niya na babae at lalaki ay sinabi ko na kanina na ang pagkakaiba ng sulat nila. Ngayon naman po, ang pagkakaiba po nitong sulat ng nin is, dito, same pa rin siya na meron siyang yung yung sa harap is pang lalaki na ni. Ang pagkakaiba naman niya dito is, yung sa ilalim niya is, meron siyang puso. Ito po. Parang pag nakita nyo itong ganito, itong character na to, this is respectful form ng paggamit ng ni. So, this one is respectful. Halimbawa nga po, mga boss nyo, yung ganun, o kaya man, mas matanda sa inyo, elder, o yung mga teacher, yung mga ganun. Pero halimbawa, yung nasa casual lang kayong pag-uusap ng friend mo, pwede mo na siyang gamitan ng ni. Okay lang na hindi mo na gamitin masyado tong yung respectful form. Kung halimbawang daily lang naman na parang lagi mo naman siyang kasama na, yun nga, nasabi ko is kaibigan mo, mga ganun. So, the next one is he or she. Halimbawa, he or she. Halimbawa, he or she. She. Dito sa he or she, kapag pinronounce siya sa Mandarin, siya ay ta. Halimbawa, kayong dalawa nag-uusap, tas may ipe-pertain kayong ibang tao. Ang gamit niyan is ta, ganun po siya. Tapos, kung ang sulat naman niya, same doon din sa rule ng ng nina doon sa babae at lalaki, pwede mong gamitin itong ta na to. Ay, sorry. Ganyan. Ay, masyadong makapal. Ayan. Yan. This is ha. Tapos, ito is pwede siya sa girl or boy. Pwede nyo po yung gamitin. Kumbaga, in general. Tapos, itong isa naman, yung same lang din na may girl dito sa harapan. Tapos, ito, strictly for girl lang siya. Hindi mo siya pwedeng gamitin sa ka-chat mo or sa kausap mo na dun sa, sa pag nag-type ka ng character, hindi mo siya pwedeng gamitin pag nagpe-pertain kayo ng kausap mo sa lalaki. Pero kung halimbawa hindi mo sure kung babae o lalaki yung pinag-uusapan, you can just simply use this. Ito po. Ito yung pagkakaiba niya, ha. Bilugan po natin. Ito. Yan. Pero kung mapapansin ninyo, itong dalawa na to, same lang siya. Tapos, yung
yung meron pa siyang gamit na iba. Pwede din siyang mag-pertain sa halimbawa, it or that. Ta pa rin po siya, tha pa rin siya. Halimbawa, it and that, pwede siya. Kumbaga, without life. Non-living things, parang ganon sa atin. Tapos, ang sulat po niya is pa ganito. Ayan. Ganyan siya. Nawala na yung kumbaga yung parang nasa harap na nandito. Tapos nag-iba na rin yung form niya dito. So, yung sa iba na gusto lang naman matutong magsalita, pwede naman mag-focus na lang kayo dito sa binibigay kong terms. Pero pag halimbawa na gusto nyo rin kahit pa paano matuto dun sa mga character nila, binibigyan ko po kayo ng konting hint. Tapos, yung sumunod naman po na isa pang tha is sa animal. Ginagamit din yung tha kapag ang pinag-uusapan is animal naman. Halimbawa, nag-uusap kayo ng about sa dog, yung ganon. Pwede nyo gamitin yung pronoun na tha, ganon. Pero, kapag sa chat or sa mga conversation written na ganon, once na sinulat mo po siya, papaganito na po siya. Tapos, paganyan. Ayan. Naiba naman po ulit tayo dito sa ating harapan. Huwag po kayo malilito, baka mamaya itong halimbawa itong tha na to, magamit nyo siya, malito kayo, magamit nyo siya sa tao, yung ganon. Although same pare-pareho sila na tha ang be careful once na ginamit nyo na siya sa character. So recall natin yung tha, kumbaga for general. Tapos itong tha na to for girls. Tapos ito nga yung kanina para sa mga walang buhay, without life. Halimbawa, may pinag-uusapan kayo na about mga gamit-gamit, ganun. Pwede to. Ito yung ginagamit na sulat. Tapos kapag about sa hayop naman, ito po ang ating gagamitin. Tapos may isa pa silang may isa pang tha na ginagamit. Yung about naman sa sa God. Sa God. Kapag God naman ang usapan, nilalagyan nila, ito naman ang ginagamit nila ditong sulat. Paganyan po siya. Kasi ang Mandarin po kasi, yung mga Chinese character kasi may kwento. Parang may mga kwento siya, yung gano'n may pinagmulan. Tapos, ito kasi parang sa kanila is, meron tong yung halimbawa baka sa computer ganito minsan na lumalabas yata. Parang ganito. Pero usually kasi parang ito yung nakikita ko. Ito yung pag God yung pinag-uusapan. Ito yung ginagamit natin na tha. Ito po siya. Although pare-pareha siyang tha, pagdating sa writings, nag-iiba-iba na po siya. Tapos lahat po ng binanggit natin na yan, na yung wo, yung ni, tapos yung tha. Ito is mga singular. Pag halimbawa naman na plural, maramihan na. Halimbawa, woman. Tayo. Halimbawa, tayo. Kasama ka sa nagsasalita. So, ang gagamitin mo na siya is woman. 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 Woman.
Tapos, halimbawa, sila naman, nagpe-pertain ka naman sa plural ng, ay kayo, yung parang halimbawa tayong dalawa magkausap, tapos ipe-pertain mo yung kausap mo, may kasama siya, I mean marami sila, nagiging niman, niman, niman. Tapos, yung sata naman, halimbawa, yung sata, hindi, may babae, may lalaki, pinag-uusapan natin sila, may babae, may lalaki, ito yung gagamitin natin. Taman, taman. Wait. Taman. Tapos, yung dito, yung sa men, wait, let me check kasi kung ano kung pwede din siyang gamitin as neutral tone. Alam ko kasi dito, pwede siyang neutral tone. So, yun, mas ano natin, yung gamitin natin neutral. Taman. Niman. Waman. So, kapag may plural, ang gagamitin po natin is, dadagdag natin sa dulo is yung man. 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 Tapos, once na sinulat mo siya, ganito po siya. Yan. Tapos, ito. Ganyan. Man. So, balik po tayo dito. Halimbawa, sa niman, tsaka sa haman. Pag halimbawa hindi ka sure sa gender ng pinag-uusapan, you can use na lang po ito. Itong ganito, imbis na ganito. Kasi, kapag ito, in general siya pwede mong gamitin sa lahat. Ito kasi, exclusively lang to for girls. So, sa ngayon, yan muna po ang aking may share uli. Ulitin po natin sa I, wa, sa you, ni, isingit po natin yung sulat. Tapos, ni, so, ganito nga po siya, ni, or yung ganito. Tapos, yung he or she is yung ta, or yung ganito, ta, ayan, for general, and this is for girls lang. Tapos, yung sa ta na for animals, bali, yan siya. Tapos, kapag for yung walang, without life, I mean yung bagay, ganon, ito po ang pwede nyong gamitin. Tapos, kapag halimbawa naman yung sagad, you can use this. Yan. Tapos, kapag halimbawa na plural, dadagdagan nyo lang siya ng man. Disclaimer lang po hindi po ako ganun ka galing. Kumbaga, nagsishare lang naman ako ng knowledge ko. Ito. Halimbawa, men, ayun nga yung man. Taman. Waman.
Ayan. So, yan po yung ating pronoun. So, hanggang dito na lang po. Next video, kita-kits, paki-like, share, and follow na din po ng page. Thank you!